Ayun, so, kumusta po ulit? And welcome po sa aking YouTube videos na mga airgun. Ayun, so, next po na videos ko tungkol naman po sa pamimingwit sa fishing. Ngayon po, and just want to share ulit yung aking airgun and yung specs po niya kung sa computer pa. No? Yung barrel po niya, nasa 20" po siya. And then, meron po siyang silencer. And then, threaded po yung silencer dito. Meron po siyang holder para po sa tangke. And then, ito po yung lagayan ng CO2. And then, meron po siyang extra tank. Yung normal kasi po na arms core, ito lang po siya at yung barrel. Yan. Nasa, pag powerize na po siya, nasa 3 o 5 putok lang po. Pag hindi po siya powerize, ibig sabihin hindi po siya nilakasan ng paglabasan ng hangin dito. Nasa 6 to 8 na putok. Pag powerize na 5. So pag nalagyan natin ng ganito, lalabas po siya ng powerize na 10. Yan. Pag ito pa po, nasa 14. Yan. Meron po siyang extra dito. Kung ako po yung tatanungin, ito po yung mga hilig lang namin. Yan. Yung parang pag nasa field po, parang hindi ako ganun lagay ng hangin. Ibig sabihin, isang lagayin ko lang, then pwede na ako mag-hunt ng marami. Yan. So ano pong advantage nito at disadvantages ng extra tank? Para po sa akin, yung sinabi ko na po yung advantages na pag nasa field po tayo or nasa yun gusto pa natin mag practice ng firing ng magsi-zero yung pulso natin, so hindi po tayo lagay ng hangin. So just isang lagayan lang, nasa 15 shots siya. Okay? Yung disadvantage naman po, mabigat. Nakahalagdag po siya ng bigat. Ito po, nakahalagdag po siya ng bigat po. And parang for me, parang extra na lagay. Ayan, parang hindi po siya tawag doon, sa mata. Ayan, sa mata ko, hindi siya ganun kalinis. Ayan, meron ditong lock, tapos meron dito. Parang pag sa mata ko lang po titingnan, parang hindi po siya ganun ka linis, no? Pero depende din po 'yun. So, bakit I choose this? Kasi po sa mga grupo ko, yun yung mga trending nila. So, nag-try din po ako. And as I said, maganda siya sa field kasi isang lagayan lang. And disadvantage niya, nakadagdag po siya sa bigat. Pero so far, so good naman. Ayun. So, yun po. And then, ano pa? Stainless. Ito po ginawa ko pong stainless. Meron dito para hindi po siya madaling kalawangin. Kasi parati po itong hinahawakan. Ayan. Tapos, parang merong art po. Kasi pag po natin yan, lumalabas siya. Kasi yung original po na ito, hindi po lumalabas ang ano niya, yung ito. So parang mas swabe tingnan, no? Ito po stainless. Kasi yung original po is ano po siya, ang tawag doon, parang hindi po stainless. So parang for me, swabe tingnan. And yung bat po niya hindi na po original. Yun, yung bat po niya na dati, binigay ko po sa kaibigan ko, and mas nagandahan ko po dito kasi mas minodify nila. Ayun. So, meron pa mga magandang bat, and for me, satisfied na po ako dito. Tanong po, ilang airgun ba yung dapat meron tayo? Depende po yun sa tao. May mga tao po kasi na mahilig po sila ng mag-collect. If kayo po yung tipong tao na mahilig kayo mag-collect po ng airgun, so wala pa akong concern nun. Ako din po noon, meron pa akong 5 airgun. Yung Estrella Parco, yung Benjamin po na kinumbert ko, yung Benjamin po na ang tawag na pinaayos ko po ulit. And then yung pistol na Crossman ko po ngayon, and then yung rifle na Crossman, and then yung arms core. Yan.
So, yung isa po ng mga bagay na dapat nating isipin, as I said before, may mga kailangan tayong mga pangangailangan po tayo at yung pamilya natin. Imagine po natin yung isang airgun, pag medyo hindi ganun karami sa inyong lugar, yung isang airgun po ay nagkakahalaga po siya ng 10,000 to 15,000. Yun yung brand new, ganun. 9,000 to 10,000. Ayun. So, pag walang brand new, minsan binibenta nila ng ganun kasi na-modified na. Ayun. So, pagpalagay na po natin yung isang airgun kasi pag nangolekta po tayo ng airgun, pinipili din po natin yung mga hindi pa ganun ka mga maraming sira, so maayos pa. So, medyo mahal-mahal din po yung mga price niya. Papalagay na po natin na 5,000. Ayan. So, anong ma-advise? Yung isang bagay po doon is pag mayroon tayong mga gastusin sa bahay at yun po yung ating pinagbigyan ng tuon, kawawa naman po yung pamilya natin. Ano, halimbawa, yung 5,000 na yun, pwede nyo pong biling pagkain mo, no? So, hindi natin pwedeng i-squeeze yung income natin sa bahay just po makabili tayo ng airgun. Kasi darating sa point po na pag mayroon tayong isang airgun, pag nakita tayong isang airgun na alam mo yung, uy, wala nang airgun na ganito, mahirap nang hanapin to, so bibilhin ko. Ayun, tapos isa na naman, uy, alam mo isang model din naman to, nasa US to, ano, original to. Ayun, tapos mura lang yung benta, 8,000, bilhin ko na naman. And then, darating sa point na hindi mo alam kung ano yung saan mo gagamitin yung mga airgun mo. What I mean po na paano at kailan mo sila gagamitin. Isang gunsmith po, air gunsmith, and at the same time, mahilig din po sa air gun since before na binata po siya. Sabi niya sa akin, mas maganda isa lang yung airgun mo na ginagamit pang hunting, based po sa kanya, and pang competition, and also pang plinking or pang practice o spare time no, na mga pag zero ka ng airgun mo. Sabi niya sa akin, bakit? Kasi una, mamamaster mo yung airgun mo. Hawak mo pa lang, alam mo na kung paano siya gamitin, alam mo na kung ano yung mga strategy para mag-zero ng target. So talagang master mo yung airgun mo pag isa lang yung airgun mo. Ayan, meron po nagsabi sa akin na dalawa, isa pang hunting, isa pang competition. Kasi sa hunting, di mo minsan maiwasan na merong scratches kasi it's hunting. Iba yung pag competition, talagang makinis siya, pang talagang malinis, walang mga rust. Like sa hunting, talagang mauulan ka, no? So, yun yung sabi ng isa. Meron ding sabi na tatlo, dahil yung isa gamitin mo pang short range sa bahay, isa naman pang competition, isa naman mga ganun po. So, for me, hindi masamang mag-collect ka as far na provide mo yung needs ng family mo, yung basic needs, yung pagkain, yung damit, pagkain, yung medicine, yung transportation, mga ganun po. And then meron tayong extra para sa savings and then po sa ating hilig. So sa atin naman po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kalaki yung income natin. So medyo aware din po tayo. At ganito din po, bago po tayo bumili ng airgun, if ako po yung tatanungin ninyo, pag hindi ko po kabisado yung airgun at baguhan lang po ako, okay, find a friend na talagang master niya yung airgun, o pumunta po kayo sa airgun smith. Halimbawa yung price ng airgun niya nagkakahalaga po ng 5,000. Okay, sabi niya, okay to boss, maganda to, ako lang nakagamit, zero to boss, nag-zero to. Ibig sabihin nag-zero, matamaan niya yung target niya in zero precision. Okay, and then dalhin po ninyo pag hindi po kayo talagang marunong pa sa ganun, dalhin po ninyo sa airgun. What is 100 pesos? Okay, bigyan mo yung airgun smith na ito po, kuya, 100 lang pang merienda. At least ma-check ng airgun smith kung walang problema yung airgun mo, walang singaw, walang diferensya yung barrel dito sa kung hindi nabalahan ng live, mga ganon. Tapos i-check nyo, magpa-fire kayo,
no? Check nyo muna. Ibig sabihin, magpa-fire test kayo. Ipapaputok nyo po yung air gun 10 times or mahigit pa, di ba? Kasi bibilin mo eh, di ba? So, nagzi-zero siya, at least alam nyo na, no, what is 100 pesos kaysa maloko po tayo. Ibig sabihin, hindi naman maloko, pero hindi po pala tayo satisfied sa air gun na yun, di ba? Halimbawa, pag unang kita mo, sabi mo, okay to, ganun. Tapos, marami ka palang aayusin doon. Halimbawa, yung bat niya, hindi maganda, di ba? Gawa sa hindi magandang material, di ba? Hindi na original, di ba? Parang binalutan lang ng tape doon na camouflage. Tapos nang tiningnan ninyo, sira-sira pala, ano? Kailangan palitan. So magpapalit pa kayo noon. Yung ganito niya, which is meron dong tawag doon, sinulda. Ito kasi traded, merong sinulda like gawa sa brass. Pag tiningnan nyo, may mga hindi maganda yung sinulda, so papasolda nyo pa, no? Doon sa marami. So yung bili nyo na 5,000, nang nagawa na siya, yung pinaulit yung paggawa sa air gunsmith, kasi hindi mo na test, hindi lahat, yung nagastos, total na nagastos nyo is nasa 5,000 ulit, so 10,000 na. So 5,000 plus 5,000 is 10,000. Na sana 100 pesos lang yung checking ng air gun, di ba? O 200 pesos. So yun, ganoon din sa mga sasakyan, sa mga gamit, anything. Pag hindi tayo kakabisado, mag-find tayo ng someone at pagbigay din tayo ng what is 100 pesos, di ba? So ganun. And then, halimbawa, nabili nyo yung 5,000, nagastos nyo yung 5,000, so 10,000 na yung nagastos nyo sa isang air gun. Believe me or not, believe me po, no? Or not po, darating sa point na ibibenta mo yung air gun na yun. Kasi hindi yung feeling na malaki yung gastos ninyo, but yung feeling na pinaayos nyo pa. So iba yung nakabisado ng air gunsmith, talagang yung may-ari well maintained, no? Hindi niya parang inexperimentuhan yung air gun niya, pinagawa niya sa ano ba, meron siya binodify doon. Halimbawa sa akin, pinagawa ko sa air guns, sa gunsmith na talagang alam yung ginagawa niya. So mapulido yung paggagawa, and then pag nakabili kayo, parang sabihin nyo sa unang may-ari na boss or kapatid or bro, tol, asahan mo na iingatan ko yung air gun mo. Asahan mo na pag mas papagandahin ko pa siya, ganon. So ano ba, pag kayo nag-ayos nun, di ba? Parang pangit. So darating sa point na ibebenta at bibenta nyo naman. So from 5,000, pinaayos mo another 5,000, and then ibebenta mo ng 5,000 o 6,000. Lugi ka na ng 4,000, hindi mo pa nagamit. Diba? So ito, honestly speaking, yung binilang ko nito is nasa 9,000 siya, kasama yung scope at ganito. At kaibigan ko rin po siya sa airgun group namin. And then wala akong masabi kasi well maintained niya, talagang mahilig siya sa airgun at talagang alam mo yung nagko-compete siya. So alam ko na inaayos yung airgun niya, maayos yung pagkuha ko. So ginawa ko na lang, I upgrade yung airgun niya. Until now, gamit ko pa. Di ba? Gamit ko pa. And then satisfied ako. Pwede ko po siyang ipamana sa mga anak ko someday, sa mga apo ko. Di ba? Unlike yung isang airgun na alam mo yung pag bumili kayo ng airgun and then sabihin sa'yo na may okay lang yan, yung bat walang problema yan. Satisfied na kayo, walang problema. Okay, go on. Gamitin nyo. Pero pag pihikan kayo or alam mo yung pulido, yung gusto yung pulido, ganun. So wag mong bilhin na alam mo yung mag-suspend ka ng time, yung time at money. Paglagay mo sa airgun, pag namin gawa yung airgun na yung gunsmith, mag-stay doon ng 6 na buwan. Imagine niyo yun. Binili mo ng 5,000, mag-stay yung airgun mo doon sa gunsmith ng 6 months para ayusin yung mga dapat ayusin doon, yung mga hindi maayos na paggawa, mas pupuliduhin niya 6 months. So hindi mo nagamit yung pera mo yung 6 months. Alam mo yung feeling na excited ka na mag-hunt pero hindi mo magamit kasi pinaayos mo pa.
Pero pag sanay, pag halimbawa gusto mong kahit anong tsura ng airgun, kasi gusto mong mag-hunt lang, no? Okay lang 'yun. So, dalawang klaseng tao, yung pihikan at yung okay lang. So, pag kayong tipong pihikan, gusto yung pulido, kabisaduhin nyo po. So, yung mga airgun videos ko po, doon ko po nilalagay yung mga comments ko, yung mga suggestions ko po. So, sana makatulong po sa inyo.